Ay, wala pala na. Nakabalitina pa sila. Never mind. Malay mo, Okay baka pwedeng ilagay sa XP lane. Pwede. The Silent Snipers. Pero feeling ko ano na to eh. Mga show na to ni Ogwen. Show badang. Uy! Oo. Ay! Ay, teka lang. Wait lang. Roma Okay. Kalea. Okay. Rome Kalea. So, Pando, CC. Kala ko Pando Kalea na eh. Medyo palong-palo magana yan eh. Si Pandora, palong-palo magana yan eh. Magkalea Oo nung nakaraan eh. The last time that we did see Pandora, no, ay pinalitan niya si Ogwen sa Rome. Malay mo. Pero ngayon, XP lane siya. Malay mo. Bumalik na. XP Ogwen. Huwag mo kong... Huwag mo lolo ko eh. Huwag mo akong nilololo. Binibigyan ng mga Hintay na. ganyan. Ano kaya to? Ano pa ba remaining here for Der? Ay, hindi. Madam, Pwede Johed. flex pa rin pala ba, by the way, itong high loss for Oo. AP Bren. Oo, pwede, next week pa rin kasi yan eh. And Hilda kaya. against the CC, ano kayang magandang itapat? Ay, inarlotan. Oh, wow. Grabe, ang lakas ng team fight nito. Sa totoo lang Oo. Pag sila'y nauna, kumbaga pag umabante yung Hylos tsaka yung Arlot, kung ikaw yung Team Falcons, medyo dapat mabilis ka mag-decide. Kyle, lalaban ba tayo? Kasi kung di tayo lalaban, kahit may CC tayo, di ka pwede makipaglambingan sa lineup dito ng AP Bren. Kahit yung CC, pag humarap yan para mangyoyo, mapa-final slash yan. Oo, tsaka yun din kasi talaga yung pang-counter no, sa isang CC. Displacement and crowd control para hindi gumana yung yo-yo. Otherwise, kung mag-high loss ka against a CC, nightmare matchup yan. Tinatawag, kumbaga, pag nag-1v1 kayo, ay huwag mo nang asahang manalo ka against a CC. Pero ito na, ang ating potential final game of this regular season para sa Bees. Huling lipad na nga ba ito o pwede pa nilang patagalin ang laban na to? Malalaman na natin sa pagpasok natin ng Land of Dawn. Arlot versus CC para tayong bumalik 6 months or 8 months ago. Oo, pero ako, sasabihin ko na, yung CC ngayon, medyo no counter. Parang ang hirap kalaban sa sa lane niyan. Pero tignan natin kung magagawa ni Der ng paraan. Especially now that he has the Harlot na katulad niya sinabi natin, how could you stop a CC? Kasi minsan gagawin niya, tatakbo lang. And most of the time, pagdating sa mga clashes, panggulo lang din talaga siya, tatali lang doon sa mga backlaners ng mga teams. Oo, and na-miss ko na nga rin yung mga biglang was-was na combo. Pero Keketo, take Ay, first blood para kay Ogwen! Kasama pa ang wave breaker. Grabe, sinapak-sapak yung kabayo na tenderize. Oo, parang hindi yata in-expect ng kupunan ng AP Bren na ganong kasakit ang burst damage ng Team Falcons. Kaya naman na late ang pagpindot ng Revitalize. And look at the aggression Grabe. coming in from Team Falcons. Oh. Galit na sila, gutom na si Pew. Sabi niya, tapusin niyo na to. Di ba ako nakakapag-dinner? Pasok na tayo ulit sa Land of Dawn. Lamang pa rin po ang Team Falcons after that first blood na nakita natin sa mid lane kung saan napitas nila si Kekedot. Grabe naman si Super Marco. Ayaw niya mamatay. Check bush lahat. Ayaw niya magkaroon ng potential gank. Pero naka-ready pa rin naman si James Pax. Meron siyang Phantom Steed dito. So pwede nilang biglain yung Beatrix. Pero iba talaga si Bulletproof. Nakakaamoy siya oh. Ramdam niya, no? Tumataas yung mga balahibo sa braso eh. May instinct din kasi yung mga star gold laners natin. I think it was also Kelra na grabe mang check bush sa Oo. Beatrix na to. Pero walang check bush dito ha. Di ba? Ay, tatamaan na nga lang din na abutan. Nandito pa Wasiwas. Wala siya, takas yun. Tinawag si Barbiel. It's going to be a clean kill here for James Banks. Oh, hindi pala kabayo this time yung dala ni James Banks. Naka-Ducati pala. Oo nga. Yung nakamotor. Iwas traffic, kumbaga. Oo. Oh, pero Turtle, sinisimulan na ng Team Falcons. Kapalitata ni Marco ay gusto nilang makuha ang objective na ito. At mukhang makukuha na nga nila ang ang Turtle na ito sa kanilang kupunan sa ngayon. Yeah, malaking trade for Team Falcons kasi nakuha nila yung pagong. Although nawala sa kanila yung gold yung buhay ni Marco, no? And I think naka-miss din ng isang cannon si Super Marco. So medyo malaki yung nawala dito for the Beatrix. Pero okay lang kasi at least nag-snowball pa rin naman si Caltisi. Oo, I think sinusubukan banatan ni Marco yung cannon minion na yon. Sadly, no, napalipat ata ng isang banat na punta kay Barbiel yung isa. Oo. Pero Oy! Kaso nga lang, nandito nga lang din sa gasa para sa AP Bren. Drop si Ogwen. The Stampede. Ogwen makakatakas pa, pero si Few ang naging casualty dun. ang bilis naman mag-ube ng AP Bren dito. Wala pang 3 minutes ay nag-5-man rotation agad sila. Pero dahil sa ginawa ng Arlot doon ay nakapera naman si Pandora on the CC sa taas. Ito yung sinasabi natin, no, yung potential ng AP Bren sa mga team fights. Lalo kapag nagsabay-sabay na yung mga Glorious Pathway, yung mga Phantom Steed, pero yung Strong Skirt na iuin lang. Aray ko po! Oy! Yung Shockwave Blast ay may iwasan.
Doon pala sa may bandang kanan, iiwas sila Chomsker kasi kay Kadata hindi makakiiwas dito. Kala Ogwen naglatag pa. Grabe. Ng Glorious Pathway. Tapos babalik, U-turn, pabalik dito kala Few, tutusukin. Nandiyan na nga lang din, tinawag si Barbiel, Phantom Steed here for James. Oh! Retry lahat ginamit para lang mapatay. Wow! Pwede na ba, kids? Pero ililigtas kita. Huwag si Few, ako na lang. Ogwen falls down. Anime Battle Episode 6. Grabe yung palitan, yung exchange, yung pindutan. Si Pew, ang ganda nung ginawa ni Pew doon, yung ginamit niya yung Phantom Steed para makasalubong kagad yung Barbiel for the movement speed. Tapos kinansel niya kagad for the double dash nung enough na. Yung distance na naisara niya. Ibang klase. Habol, akala mo nandun na, mapapatay si James Banks. But all in all, 3-0 siya this early. Ang malala doon, si Chomskirt yung inambahan ni Kyle TZ. Ang Oo. ending, si Ogwen yung namatay. True. And I think alay katawan na lamang ngayon para sa Team Falcons. Almost an outplay, however, no, kung hindi ginamit yung shield na nanggagaling sa isang skill ni Leomord, that could have been a kill as well para sa sukupunan ng Team Falcons. Pero AP Bren na magsisimula ng pagong na ito. Si Ogwen nakapwesto na. Pero mukhang ibibigay lamang ito. AP Bren secures the second turtle of the game. At mukhang nag-shift na nga ang early game para sa kanila. Mala Black Mirror yung exchange kanina. Napakaraming plot twist na nangyari. Akala mo si AP Bren yung dehado ending. Nagkaroon ng outplay yan na nahuli pa si Ogwen. Pero mukhang mahuhuli dito. Makakahuli ata AP Bren or nakaamoy ata. Nakaamoy. No Super way, tas Marco no. Na medyo nag-activate yung Sixth Sense dito. Nagkaroon ng tila ba, TH doon, tamang hinala si Marco. Nawawala sila sa mapa eh. Tsaka parang pagkakampi mo si Few, automatic na yun, sasabihin niya, wala dito yung katapat ko ha. Oo. May Wala. shot Baka nandyan call, no? lahat. Wala rin sa top lane. Iba si El Capitan. Kumbaga sabi niya, Marco, nag-clear kami mid, walang contest, baka nandyan, nag-TP. At tama naman din na magandang decision niya for Team Falcons na eliminate nila yung threat na mamatay agad doon si Super Marco. Pero sa may bandang gitna, Kaya na naman. high level threat, 5 miyembro. Oh, no. Ng AP Bren. Ogwen. Nice check there for Shizu. Nakita niya na magtatagong Ogwen. Pero kita niya rin Pandora doon, tinamaan ng bala. Few as well, ay nandun para mag-clear lang din. Pero saan sila na diversion? Okay, dito. Uy! Nakikita Uy! si Pandora. Nakita Pandora! Ay, naku, nabutan pa! Kasabay ng Phantom City, may pagsaga. Sana nag-agree dito sa Kalati Falcons. Sasabay sila pa manadali. 1-for-1. Pero hindi pa tapos ang palitan natin dyan. Andiyan na paulan ng mga bala. Pinakain ng mga bala dito. Prena pa si Derdo sa pinakagilid. Ay, tinatry na tumakas. Pero hindi pa tatakasin. 4 ang tanggal para sa AP Bren. Kamunti ka na, na-sustain pa ni Kyle TZ yung Arlot doon. Even though maganda sana yung attempt ng AP Bren, akala ni Pandora hindi tutuloy yung TP. Pero yung 5-man tidal strike mula kay Ogwen yung pumigil sa clash for AP Bren. Pero James Max no, may galit ata. Mukhang hindi na niya itutuloy pa. Nanakot lamang gamit si Barbiel. For Team Falcons, as you said, no, nakapag-buy time din si Pandora with the vengeance as well. Nakatakas pa nga ng bagya. Sadly, no, nandyan pa rin yung burst damage from AP Bren. Kaya naman in terms of the last turtle of the game, mukhang mauuna pa rin naman sa pwesto ang kupunan ng Team Falcons. Nag-aabang lamang sila ng, sabihin na lang natin, mapapasama yung ruta para sa AP Bren. Yeah, kailangan din talaga mag-ingat ng AP Bren dito sa kanilang mga diversion plays, especially kapag nakita ng Team Falcons. Kasi even though mababait mo yung mga heroes ng gano'n, napakabilis nila rumisponde. Pero may diversion ha. Okay. Pumunta lang naman. Dalawang Lumipat lang. membro ng EP Bren. Nandun ang alan si Pandora makakaiwas. Pero nandun yung pagtabling sa lubong na magagaling na dito. Shizu. Kaso at the same time, there will be a trade-off. Dahil sumabol. Kaso 3 yan na makakasalubong niya. At di naman sila Ogwen. Pero huli ang lahat dahil mapapatay pa rin siya ng EP Bren. Sayang yung nakalmot niya, yung jungle camp. Oo. Yung kung tumama siguro yun sa mga hero, ay may bumalik sigurong buhay. Pero with that, nakakuha ang AP Bren ng magandang team fight. A 2-for-none trade. Nawala yung vision nung lumabas siya ng bush. And James Banks, even though mukhang hindi ganun kaganda tignan yung laro ng AP Bren dito, no? 5-0-1 yung kanilang Leomord, hindi pa sila tapos naghanap pa sila ng potential play. Napakagandang final slash kanina mula kay Der with the flicker initiation. And even though na-sustain na din naman ni Kyle TZ yung laban niya, pero mamaya tayo pag-usapan niya, Ogwen! Habol, nandun na nga lang din. Mga death zone natin, hindi pa siya nakukonekta. Kakaligtas doon si Super Marco and Ogwen. That's 2 ultimates na ginamit ng AP Bren para sumubok ng kill dun sa baba at isang dash lamang, isang tidal strike lang ang ginawa ng Team Falcons para makatakas doon. Even ball game po ang ating natutungayan 8 minutes in at hindi pa naman lalabas ang pinakauna nating Lord. Kanina ay lamang na ang AP Bren ng almost 1.5k at ngayon naman ay baliktad na ng Team Falcons. Yep.
Even though yung team fight kanina, it looked like AP Bren was the one controlling that team fight kasi nauna yung final slash. Mas maganda sana if mauna yung final slash before the Phantom Steed. And medyo napasama kasi yung pwesto nila nung pagpasok nila, nakasalubong nila yung mga bomba mula kay Super Marco. So nung nandun na yung flash combo ni Calteezy, nawala yung mga HP ng AP Bren. Yun nga lang talaga nadali ng bush si Calteezy. Oo, yun yung kamuntikan na yung gugustuhin mo sanang tinutok mo na lang. Oo. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi mo, Midnight, way back. Siguro 4 years ago mo nang Yung sinabi pangito, sa akin no? to. Dapat itutok ang lahat. At mukhang hindi mo na ata makikita pa kung anong gagawin dito ni Kyle TC. James Banks? Kita? Barbiel, tinawag na. Nandiyan Grabe. na Phantom Steed. Oh, mas matagal cooldown yan. Okay, nag-transform na rin dito si Calteezy. Mas matagal cooldown yan. Pagkawala ni Barbiel, mga 16 seconds lang yan. Okay, na-unleash na yung Beast. Pero ngayon, yung Lord sakto nandito, respond the first Lord of the game. Sisimulan, kakatukin nila Kekadot. Chine-check nila Shizu. Each and every bush na kanilang nadadaanan. Pero alam ba nilang may nagtatagong Calteezy na pwedeng umaagaw? Wala siyang energy eh. Kaso Yun yung nga mas lang, matagal kulang eh. energy. Pero ito, hindi kakapusin. Kaso nga at the same time, yung Dada Strike and Junamis na magkoconnect. Kekadot down! Shizu at the same time, magkakakuha my ng Trayvon. goodness, Kaso nga lang yung Lord. Pati si James ang tatanggalin si Chomskirt. Damay na nga lang, Deder. The only man left here dito sa may bandang jungle side ay tutulungan ni Shizu doing his best. Kaso nga lang hindi magiging enough para makaligtas siya. Shockwave Blast ko-connect pero hindi mamamatay yung Silent Kid. That was the second Lord na nakuha ng Team Falcon sa kamay ni Super Marco. As far as I know, yung pinakauna or yung huling pagong din ata ay nakuha niya with the Bennett's Rage. Dito mo na makikita na yung AOE damage ng isang Beatrix ay nagmamatter sa mga ganong klaseng fights. Bennett's Rage tsaka Nibiru's Passion pinagsabay niya and hindi rin nakaharap ng counter set dito si Der with the final slash flicker kasi nakaabang din yung ibang members dito ng Team Falcons and Ogwin again with the jump. That tidal strike in the front line. Nabigla dito yung AP Bren. Akala nila sila rin lalamang. And even though lumabas dito yung Phantom Steed ni James Banks, the damage has been done. Natali din sila ni Pandora and hinaabol lang sila ng CC. Wow, and nasilip natin sa BPI Gold Leaders na si Shizu at pati na rin si James Banks pa rin palang nangunguna sa BPI Gold Leaders. At ito yung mapapaisip ka, lamang ng 5,000 ang Team Falcons pero sa AP Bren pa rin, yung dalawa na may kailangan ng pera ay nandoon naman ang kanilang gold. It's all about the surprise attacks for AP Bren. Kaso nga lang, one step forward pero nagiging 2 steps back kasi nga advanced thinking lagi din yung Falcon sa kanila. Especially with what Calteezy was doing earlier, di ba? Ang medyo malungkot dito, even though lamang sa gold dito yung dalawang cores ng AP Bren, ang nagsuffer naman si Der, yung isang damage, well, hindi naman damage healer, pero isang core sana ng AP Bren. Ngayon parang walking final slash na lang yung Arlot nila. Kaya medyo mahirap. Kasi without there, medyo naaaksaya nga, especially with the final slash. Earlier, hindi naman na pakinabangan na sobra pa sa ngayon for AP Bren. Wala masyado yung sustain nung Arlot na madalas natin nakikita. So, doon na nagkakaroon ng difference. Even though maganda sana yung kanilang pick-up. May ano pa rin naman, may final slash factor pa rin. Pero hindi na ito yung tulad ng Arlot dati. Dahil nga ang laki ng disparity, hindi makasustain ng payapa dito si Der kasi overwhelming na yung damage output dito ng Team Falcons. Oo, mukhang naka-roam boots na rin naman dito si Der. At nakalabit din ni Shizu ang mga tao Hindi doon nakita sa yun, loob by ng the push. way. Pero hindi nakita. Yun nga yung Wala nakakatawa. nang vision. Wala ring bilang, okay? Pero pag usually kapag nagpo-proc yung Impure Rage, nakikita pa rin yung tinamaan. Lumalabas yung HP para sa taas. Pero dahil naka-killing spree siya, walang kita ang AP Bren. Okay. Baka may magtaka, ay, vision yun. Hindi na po sa naging adjustment din dito sa isang Granger. By far one of the best nerfs na napanood ko sa Moonton nerf history. Oo. Gumawa pa ako ng video tungkol dyan na sana tanggalin yung vision. Dahil napakalakas na nga ng damage. Nakikita mo pa kung sino yung kalaban mo. Kaya naman for AP Bren, sadly sila yung gumagamit ng nerf na hero ngayon. Pero pakiramdam ko kahit na nerf si Granger, malakas pa rin siya. Kumbaga, balance lang. Ang daya din naman kasi dati nung Granger, napakahapte. Napakalayo ng range, ang haba ng dash, may movement speed buff. Alam mo yung parang may Suyu version sa gold lane. Kulang na lang sabihin mo, sige na, bibigyan ka na rin namin ng global teleport. O kaya, sige na, bibigyan namin ng Naruto skin. Parang ganong level Oo. Nasa Boruto na kasi yung mga bumabaril ngayon Pero ito, Lord, sinimulan na ng Team Falcons. Okay. Magkocontest na ata ang AP Bren dito. Si Kekidot lamang ang magbibigay ng vision. Habang nag-aaral pa rin na maganda setup. Speaking of setup, nandiyan na Slam. Tidal strike. Habang sila Calteezy, katulad sinasabi natin, tuloy-tuloy pa rin sa pagkalmot sa mga members dito. Aray ko po! Na flash combo. Lahat kumonekta. Habang di sa may binda. J-Fox! Naman lumala
Habang si James with the shotdown kill kasi Super Marco! Close range, point blank, bullet! Natatama sa kanya! Shizu? Ano kaya ang gagawin ng Silent Kid dito? No way. Hihintayin ba niya? Is this the steal? Okay, kaso nga lang di yata papayag si Pandora. Ay! Because of his life, Super Marco pa rin ang makakakuha ng Lord! That was so close. That was so close. 389 HP. Kitang-kita ko. Isang Death Sonata pero napatay to ni Super Marco. Alam mo kung hindi ko magat yung damage ng Nibiru doon. AP Bren dapat ang makakuha ng Lord na yon. Grabe. What a daring play mula dito kay Shizu. At dahil dyan, kailangan pa rin naman nilang dumepensa sa Lord na ito. Pero with that, ay malilate ng konti si Pandora. Oh, tahimik lang din talaga si Shizu. At saka si James Punks. Kakaiba. Kaya sumabay nung Leomord doon sa sa beast form ni Kyle TZ. Yung Lucas hindi sapat yung damage output niya makipagsabayan kay James Punks. Oo, Okay. gagamitin na ata ang Glorious Pathway para dumepensa dito. Agaran na nga rin mapupunta yung Lord doon sa may bandang mid lane. Pero madedepensahan din ito ng AP Bren. Kalmado lang para sa AP Bren. This is actually the second Lord of the game pero parang ang bilis nilang natunaw ito. Ma-action din naman yung nakita natin, sabihin natin ng mga trade-off and muntik na agaw for Shizu. But all in all kasi for Team Falcons, hindi man nila na-maximize sobra yung Lord na yun. Pero kasi it's all about the discipline. At ngayon, lalalim na ng Tsunami Slam ko connected with the Thunder Strike. Kaso nga lang siya magiging kapalit. Habang si Den matatanggal pabalik dito ng Team Falcons. 1-for-1 ang ating palitan. Parang napaka-unfortunate nun para kay Der na natalian siya. Kaya hindi ata naging max range yung flicker na nilabas niya. Hindi siya nag-flicker, nag-vengeance. Kaso ang problema, bitin. Yung vengeance niya, may target siya na pupuntahan. Kaso parang, Napigil alam mo hinatak siya ng tali. Pabalik. So medyo mali yung angulo nung final slash kaya hindi rin siya nakalabas doon. Imbis na move forward, medyo na hold back. Pero ngayon, no holding back. Okay, yung dalawang kabayo at isang motor, aatras muna. Ang ganda nung ang ganda nung ginagawa ni James Punks na ini-spam niya yung Phantom Steed kasi mababa lang ko cooldown yan eh. Naalala ko dati nung hindi pa na-nerf yung Leomord, umaabot sa point na parang 12 seconds lang yung downtime nung Mas meron na Phantom agad. Steed. Tapos ni-nerf yan na yung cooldown nagsa-start after matapos ng Phantom Steed. Pero after nung patch na yun, binaba naman yung cooldown. So, nasa point ulit tayo na parang medyo viable din talaga yung Leomord. Kasi aside sa napakasakit niya, ang bilis niya kasi gumalaw sa teamfight. Tsaka yung snowball potential din kasi ng Leomord, it's way up there. Kapag meron kang mga kakampi na kayang mang-burst all the way to half HP, ay talagang mararamdaman mo yung hapde ng isang Leomord. So, yung mga Leomord mains natin dyan, simula nung nailabas ito ni MP The King sa MPL Philippines, ay talagang nagre-rejoice at napagamit na nga rin muli ng kanilang minamahal na Leomord. Oo, shoutout kay Rockhart. Mukhang Rockhart Jungle is back. Rockhart Jungle era. Kasi siya ang sa amin eh. Sa atin, siya ang Leomord main eh. Siya talaga, na dati na i-edit pa nga yung mukha niya sa isang Leomord. Oo, before nagkaroon ng Brody Rockhart, before nagkaroon ng Melissa Rockhart, may Leomord era si Rockhart. Pero Gwen, si Play, di naman lalapit pa nga sa ngayon ng AP Bren. Habang yung purple buff ang tina-target sa ngayon, nila Kyle TZ. It's going to be the Wavebreaker. Diversion play, pero saan nga ba ito patungo? Ayan na, ang sagot dyan ay Elbush malapit sa Lord. Kumemot lamang ng konti pero wala namang nakakita. Quiet lang tayo, quiet lang tayo. Quiet lang muna kung sino nga ba ang unang sasalubong Kyle TZ. Dangerous path para kay Pandora. Kaso nga lang, ay mapipilitan na isuko ng AP Bren yung magandang positioning nila. Medyo na-check, napa-approve doon si Kyle TZ. Nawala kasi nawala yung mata. Yeah. Pagpasok ni Pandora sa isang bush, ang tagal ng mata. Pero ngayon, yung Lord sisimulan. Pangatlong Lord ang laban, by the way, para dito sa Team Falcons. Hugh has a great position to zone them out. Cyclone na activated. Nandiyan na nga lang Defiance. Ang dalawang James Fox! Habang si James Fox at si Shizu magpapalan ng mga bala. Pati na ng pagtusok. Kyle! Habang si Kyle TZ, hindi na nga lang din naabot. Mapapatay siya dito at mapapatay na nga lang din. Damay dito si Fuse. Na double kill pero buhay pa yung bulletproof. Ikaw mali, Silent Kid. Nice to meet you. Pandora with a shutdown. Grabe si El Capitan! Nagpakamatay. Grabe si Marco! Di ba siya tapos sabi niya baka may tao dito eh. Baka makakuha ko ng kill. Pero si Pew, nag-body sacrifice. Kasi nawala si Kyle TZ and maganda pa rin naman yung pwesto ni Super Marco. Binigay na ng Valentina yung sarili niya para lang ma-zone yung AP Bren. And si Super Marco, nakakuha ng Lord. And after that, alam nila kaya na pa nila lumaban kasi nawala din naman yung Phantom Steed. So kaya naging maganda yung presensya ni Super Marco. At tignan mo naman yung ginagawa ni Super Marco ngayon. Bawat bush na madadaanan niya ay nira-rocket launcher para lang sure. Just to make sure. At yun yung sabi natin sigurado.
Kasi once na mapitas din naman si Super Marco, medyo tumatagalin yung pabor para di sa Team Falcons. Oo, In check terms Bush of Esports damage. Oo nga. Eto na, may Lord na naman ang kupunan ng Team Falcons. Up. Nandyan si Ogwen, potential Okay. tidal strike. Papasok nga ba? Hindi, liliko muna pabalik. Gagamitin ng Bennett stage para mag-zone out. Pero mukhang matutunaw lamang ang Lord na ito sa taas. Grabing wave clear na nagmumula dito sa AP Bren. Pero meron pa namang mga mega minions sa kupunan ng Team Falcons na pwede nilang gamitin para makapag-secure ng kanilang inhibitor turret. Okay, another next wave ng pagdedepensa para sa AP Bren. Nakaangat. Ogwen? Andyan na nga lang din si Ogwen. May isang Tsunami Slam. At yan na nga lang si Sider. Wala na siyang immortality pero naka-hands on lock on site na nga lang siya dito kay LaFew. Ogwen as well. Wala na immortality. Makakalusot pa. Makakaligtas pa. Habang si Super Marco nagpapaulan ng mga bala. Members of AP Bren na tila ba lalong nahihirapan para dumepensa. Mukhang chechepihan nila at mukhang naghahanap din ng angulo for a diversion play si Chopskirt doon sa may bandang likod. Super Marco, oras na para mag-check! Nakita siya dito ni James Hush. Siya lang talaga ang pinunta siya. Dinayo. At dyan na paulan. Bennett Street activated. Kaso nga naman siya shutdown pa rin siya dito. On the man with a million moves. Gumagawa na sarili nila moves. Pandora onto the front line. Nandito na nga lang din tag team nila na Cal TZ. Shockwave Blast pa. Pakawalan. AP Bren nakaisa. Nakautak doon. Ang ganda nung diversion mula kay Chopskirt sa likuran. Unfortunately for Super Marco, naghihintay siya ng opportunity ron pero hindi nila nakita yung potential play na manggagaling dito mula kay James Punks. Nagamit ng Wind of Nature pero iba talaga yung overwhelming damage ni James Punks on this Leomord. Grabing turn yung ginawa doon ng AP Bren. Pati si Super Marco na kanina pa nagche-check bush siya, hindi ata nagawa ng oras para tumingin doon. In another diversion play para dito sa AP Bren. Pwede nilang ipadala yung Arlot na ito sa likod kung sakaling gusto nilang maghanap. Pero si Ogwen na nakakonceal na. Tidal Strike is available pero mukhang hindi ito gagamitin. Pahinga na muna para sa parehas na kupunan. May Evolved Lord pa na paglalabanan in 10 seconds. Ganda ng ang ganda ng conceal lane, pinakabalang. Si Yung Dan. AP Bren, hindi na natuloy. Nahinto basically yung push doon sa middle lane. Pero ito malaking problema to for Team Falcons kasi again may diversion, may glorious pathway. Pwede pa nilang padala yung Arlot na may potential flicker final clutch play na huhuli kay Super Marco. At ito yung isa sa mga unang iterations ng isang Louis play. I think it was also Onyx na nagpakita nito before. Season 13. Kakampi pa ata ni Super Friend si Der. Si Escalera Der nun. Escalera Der na nagpapadala din ng mga Tama ba? backline plays during that time. Gem na nun. Oo, Gem ata. But overall, no, ito yung OG Luoyi lineup. Pero mukhang Team Falcons ang magsisimula ng kanilang Lord Take. Nandun lang sa base si Luoyi, pati na rin si Shizo. Pumoprotekta at naghahanap ng tamang angulo for that diversion. They're finding a spot na kung saan maganda ipadala. Dito, either Shizu, even yung pagpasok nga dito nila Chopskirt. But as usual for Team Falcons, magaling sila sa magandang gassing, chase down and door dance. Tsunami Slam activated agad si Der makakapag-flicker at hindi naman siya agad-agad mapapatay. Nandun na nga lang din mga tali. Kaso kahit pagtali-taliin niya ba, kayo yung dadaliin dito. Wow! At maagaw pa ni James Paxton Lord na kanina sinisimulan ng Team Falcons. Shizu going in with a kill yet again. Habang yung Team Falcons ngayon ay naagawan man ng Lord. Pero at the same time, kakalma muna ang mapa. Kailangan lang dumepensa for AP Bren. Ang ganda, even though natalo na ni Ogwen si Der, nandito na yung hinaharap natin kanina, yung sustain and durability ni Der on this Arlot. Hindi napatay yung Arlot with the Bennett's Rage. Tapos nakapag-final slash pa sa harapan. Kaya naman na-display si ibang members dito ng Team Falcons and James Punks was able to steal that Lord. Almost 1,000 stacks as well para dito sa Silent Kid na si Shizo. Oras na nga talaga para mag-ingay sa late game na ito dahil only Rhapsody na ang ating mapapakinggan mula sa Granger na ito. May diversion na naman pwedeng ipasok sa base. Yung Arlot dito ni Derek kasabay dyan yung Glorious Pathway pa rin na rin. Yung Phantom Steed na manggagaling kay James Punks. Ito ata yung lason na lumason kakapon sa isang team and mukhang lalasunin din ng Team Falcons. Grabe, no? AP Bren finally showing their true colors. Ang mas pinalakas na version na nga ba ito sa kanilang pagkatok dito sa base. Team Falcons ang nangangalan din magiging sakrisyon ni Pandora. But at what cost? Kasi ngayon kailangan dumepensa na